we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Na-recover na sa otoridad ang patayng lawas sa usa ka naibiling missing sa landslide sa Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Samtang gipilom na sa state of calamity ang probinsya sa Davao de Oro tungod sa grabing pagbaha epekto sa shear line sa miaging simana. Ani ang report. Human temporaryo nga giundang ang retrieval operation sa usa pa ka missing sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro tungod sa mga pag-ulan niadtong Biyernes. Gipadayon kini adlawng Sabado. Apan ang palisuray tungod sa nagpadayong pag-ulan, durang sab sila'y nakit ang mga bagong liki sa yuta. We started digging. Then several times po sir nga gidimong ako ang grupo atong operative sa baba kay medyo grabe gyapon ka critical ang sitwasyon sa yuta nagaliyok gyapon gani na napoy bagong crack ka nakita sa ibabaw. Human ang halos 4 ka oras nga pagpangita. Nakuha na ang lawas sa nahibiling missing nga mao si Romel Gumatin, 36 anyos, amahan sa 5 ka bata o inahan nga unang nakaplagang patay dihang nahitabo ang landslide niadtong January 18. Silang tanan, mi-attend niadtong tungura sa usa ka prayer worship. Sa kinatibukan 11 ang namatay sa moong landslide. Expectation po nila, magdatingan niya tayong iba pang hinihintay nila ng mga relatives, baka next Saturday, mainibing na. Samtang usasab ka minero ang patay sa landslide nga natala sa Maragusan, Davao de Oro niadtong Huwebes. Sumala sa MDRRMC Maragusan, patay ang 23 anyos nga giilang si Kayle Muñoz dihang nagka-landslide sa Purok Bagong Silang, Barangay Tandik. Anaa matud pa kini sa iyang panimalay dihang mitahili ang yuta. Okay. Nagal bakalan mo kana kay sa ubos na iko. Ayun, nung naresponde ng yung biktima, pahirapan kasi yung sir, kasi maraming mga landslide din na naganap doon sa daanan papunta doon sa lugar. Gitubag sa LGU Maragusan ang pagpalubong sa biktima. Sumala sa LGU. Anaa sa 15 ka landslide ang natala sa lungsod tungod sa mga pag-ulan gikan pa niadtong January 15. Para sa taga Maragusan, mag-iingat tayo. Kasi lalo na yung mga nasa gilid ng sapa, mga ilog, saka yung landslide prone area natin. Tungod sa lapad nga pagbaha ug landslide dala sa daot nga panahon, gipilom na sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Davao de Oro. Sa datos sa PDRRMO, kapin 51,000 ka magbanay kun 180,000 ka individual ang apektado sa tibuok probinsya. Kapin 130 million pesos usab ang danyo sa agrikultura. Sa Davao Oriental, naluwas ang kapin 300 ka mga minero human ma-stranded sa ilang kampo tungod sa pagbaha ug landslide sa barangay Macambol sa Mati City niadtong Huwebes. Hinuon, walay naangol sa mga minero. Pasado alas 7 sa buntag, adlawng Biyernes na sila nakauli. Human gi-rescue sa CDRRMO Mati ug 66 Infantry Battalion. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Dalan sa National Highway sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City, gibabagan og bato nga perwisyo sa mga motorista. Barangay Council aduna na kunoy persons of interest nga sa mga nagbutang og bato sa kalsada. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gaw ni nga style ni. Main road ba ni sa Indahag Sakay sa iyang sakyanan sabtang pauli na unta sa ilang balay sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City ang motorista nga si alias June. Pasado alas 3 sa kadlawon adlawng Domingo, apan pag-abot niini sa Upper Sumpong sa Barangay Indahag, nakurat na lang kini dihang adunay bato nga gibabag sa dalan. Nahadlok pa kuno si alias June pagkanaog sa iyang sakyanan
tungod basin og set up lang kini. Paspas kini nagpatabang sa mga opisyal sa barangay aron nga mahawan ang dalan. Among gi-share dito ang kasada na gyud positive nga anay mga bato nga gihatag. Napakibabay nakalusot na hapit pagi sa mga disgrasya. Uto among giaksyonan. Dugang pa sa opisyal nga aduna na kuno sila yung mga persons of interest nga mihimo niini. Susama lang kuno gihapon nga grupo ang gapamuak og mga jealousy sa mga bintana sa habitat relocation sa ilang lugar. Ang motorista nga si Jerilyn Ofiana nagpadayag sa iyang kabalaka tungod matag gabi kuno siya nga nagaagi sa lugar tungod sa iyang trabaho. Basin dili ta makabantay bitaw sa namagay time nga nangit-ngit kay diri nga area. Then basin diretso-diretso ang among pagkuan na naamday mga bato. Marisgasya na noon. Gihulat na lang kuno sa mga opisyal sa barangay ang kopya sa CCTV gikan sa usa ka pribadong establishmento aron makumpirma nila ang mga sospek. Hinuon ilang giaghat ang mga batan-on nga mga sospek nga voluntaryong mutahan sa barangay aron dili na sila pasakan og kaso. Akong ganyo nga mag-surrender mo sa barangay. Mga magpasaylo sa barangay. Pero di mo pasaylo, o di mo mag-volunteer o sana ganing surrender ni sa barangay, makapugos kimig file sa kaso. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka lalaki ang nakaplagang patay daplin sa kalsada sa General Santos City. Doon na sila'y mga samad pinusilan sa nagkadiyang parte sa lawas. Sumala sa otoridad, nalambigit ang duha sa iligal nga droga. Anyang report ni Abby Caballero. Nagkadugo og patay ng nakaplagan kining duha ka lalaki daplin sa dalan sa Barangay Sinawal General Santos City pasado alas 3 sa kadlawon ni adtong Sabado. Nailhan kining sila si Alcimal Abisani 21 anyos taga Burias Glan Sarangani ug Wahab Kasim 23 anyos taga Tawi-Tawi. Daghang samad pinusilan sa nagkadaiyang parte sa lawas ang ilang nahiaguman. Pagani murag agi og alambre dito sa ilang mouth portion pero sa investigasyon sa otoridad maghigala ang duha ka lalaki og temporaryong nakapuyo sa Barangay Labangal sa General Santos City. Nalambigit daw ang duha sa illegal nga droga nga mausab ang ginatanaong motibo sa krimen. Bahin gyud sa ilang business kato ilang transaction sa mga illegal activities or ilang ka competition. So murag unsehan posible. Ana ma'am ato gyud ayo pa imbestiga. Sa karon ginasuta pa sa otoridad kung kinsa ang responsable sa pagpatay sa duha ka lalaki. Ila na sab ginasubay kung asa nagikan ang duha una sila nakaplagang patay ug kung kinsa ang ilang ulahing nakauban. Samtang gilubong na ang mga biktima subay sa tradisyong Islam. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, bisan og nakasinati og grabing pag-ulan ang Mindanao sa nanglabay nga adlaw tungod sa shear line. Pipila gyapon ka lugar sa Mindanao kulang ang ulan nga nasinati. Base sa datos sa Pag-asa, gikan Enero 1 hangtod Enero 21, nagkolor pula og yelo ang pipila ka lugar sa Caraga Region, Northern Mindanao, Barm ug Zamboanga Peninsula. Pasabot nga nakasinati kini og way below normal ug below normal rainfall amount. Ang mga lugar sab sa Mindanao sama sa Davao Region ug Socsargen, ang color green ug blue indikasyon nga near normal ug above normal rainfall amount ang ulan sa mong mga lugar. Kinumduman nga sa nangaging mga adlaw nakasinati og grabing pagbaha ang pipila ka lugar sa Davao Region nga hatod sa shear line. Sa karon wala na ang shear line. Wala sab na matikdan ang Pag-asa nga low pressure area sulod og gawas sa PAR. Hanging amihan ang nakaapekto sa Northern Luzon, samtang posible ang localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Usa ka bag-ong himugso nga baby nga napalgan sa usa ka farm sa Kalinan, Davao City ang na-rescue sa otoridad. Nakaputo sa itom nga tela dihang napalgan kining usa ka baby ilawom sa punuan sa kakao sa usa ka farm sa Purok 7, Lacson, Kalinan, Davao City, pasado alas 7 Lunes sa buntag. Sumala sa kapulisan, napalgan sa caretaker sa maong farm nga si Elmer Kawayan ang maong baby nga nasayrang usa ka lalaki. Dayon kini nga gidala sa usa ka clinic sa Ramon Magsaysay Street sa Barangay Kalinan ang baby aron masuta ang kahimtang niini. Nakikalayo na ang kapulisan sa mga opisyal sa barangay sa pag-ila sa inahan sa bata.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Delivery rider, patay human malatayan og trailer truck dihang nabanggaan samtang nagmaneho sa motorsiklo niini sa Davao City. Dead on the spot ang delivery rider nga nailhang si Leopoldo Cabudlay Jr., 27 anyos, human naligsan samtang nagmaneho sa motorsiklo niini sa National Highway sa Barangay Ilang, Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, gilata sa duha ka sakyanan ang susamang direksyon dihang nabanggaan sa truck ang motor. Hinungdan nga nalagpot ang driver sa motor ug naligsan sa moong truck. Hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Ana sa istasyon sa pulis ang driver sa truck nga nailhang si Melchor Brosas, 38 anyos, kinsa wala pay pahayag alang sa saktong disposisyon. Posibleng mag-atubang ang driver sa trailer truck og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nagkadayang lugar sa Cagayan de Oro City o probinsya sa Bukidnon, nagsaulog sab sa kapistahan ni Senior Santo Niño kung asa gidagsa sab og mga deboto. Bibo og sadya nga gisaulog sa mga deboto ni Senior Santo Niño ang iyang kapistahan sa Don Carlos, Bukidnon adlawng Domingo. Sa aerial shots ni Boss Jeff, makita ang nahimong mabulokon ang parada sa mga deboto kung asa suot-suot nila ang pula nga mga salina ug makita sab ang ilang hilabihang kalipay sa pagsaulog sa kapistahan sa Santo. Lakip sa pagparada, ang ilang pagdala sa mga imahen sa Santo, isip mailhan sa ilang pagtuo sa milagrong dala niini. Sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City, bibong gisaulog sab ang kapistahan ni Senior Santo Niño kung asa napuno sab sa mga imahen niini ang kadalanan sa mong barangay. Bibong nagsuot sab og mga sanina ang ubang deboto nga nagsimbolo sa ilang santo. Usa ka parada sab ang gihimo sa mga deboto sa Santo Niño sa Barangay Bulwa kung asa gipakita sa mga residente ang ilang pagtuo ngadto sa santo. Kusog nga hangin ug ulan mikuso-kuso sa Athboy, Ireland, epekto sa bagyong Isha. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang kakusog nga hangin nga adunay dala nga ulan sa Central Ireland nga epekto sa bagyong Isha. Gikuso-kuso niini ang Athboy, Ireland nga daw mulupad na kining gasoline station. Anaa sa 148 ka flights ang kanselado sa Dublin Airport gumikan sa bagyo. Bisan sa kakusog sa hangin, misulay gihapon og landing kining eroplano apan sa kakusog sa hangin mibalik kini pag take off. Sa tala sa otoridad, 27 ka flights ang nagpahigayon og go-arounds kon aborted landing, samtang 35 ka flights ang na-divert sa laing airports. 25 ang patay human gibombahan sa Ukraine ang usa ka syudad sa Russia. 25 ang patay samtang anaa sa 20 ang samdan human gibombahan sa Ukraine forces ang Russian-controlled city nga Donetsk in eastern Ukraine. Matod ni Alexei Kolemzin, ang gibutang nga mayor sa Russia nga naigo sa pagmangatake ang busiest area sa syudad nga maong shops ug palengke sa dakbayan. Hinuon hangtod karon wala pay opisyal nga pahayag ang Ukraine. Makita sa video ang crime scene nga asa nang hilak ang mga tao nga nawad-an og kabanay sa pangkitabo. Samtang nagpasad sa lugar ang mga patay nga lawas. Ang Donetsk ang usa sa upat ka rehiyon sa Ukraine nga giangkon sa Russia nga gikondena sa United Nations tungod sa illegal nga pag-okupa sa nasod Russia. Duha ka mga miyembro sa New People's Army ang patay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Agusan del Norte. Nagkaengkwentro ang puwersa sa 23rd IB o mga miyembro sa Sub-Regional Committee 3 sa New People's Army sa Barangay Simbalan, Buenavista, Agusan del Norte. Kinisubay na sab sa impormasyon gikan sa mga residente nga adunay recruitment activity nga gipahigayon ang NPA sa lugar. Dulaan na pulo ka mga miyembro sa NPA ang nakaengkwentro sa mga militar. Miabot kuno sa kapin 10 minutos ang pagbinayluay og bala atol sa clearing operation nga gipahigayon sa kasundaluhan. Na-recover ang duha ka mga patayng lawas sa gituhuang membro sa NPA nga sila Wiwin Binungkasan alias Bagwis o si Annalyn Mondas alias Talang. Nakuha sab sa mga kasundaluhan ang duha ka M16 rifle, usa ka carbine, usa ka caliber .30 o usa ka M1 rifle o mga subversibong dokumento. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Duha ka managlahing pagpanunggab ang nahitabo sa Kidapawan City kung asa usa ang patay. Sa usa ka insidente, nakuhaan pa sa CCTV ang aktong pagpanunggab. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Nagkadugo og nagbuyod na sayuta sa gawas sa tindahan kilid sa highway sa Quezon Boulevard, Barangay Poblacion sa Kidapawan City. Kining lalaki pasado alas 6 sa buntag niadtong Miyerkules. Nailhan ang biktima nga si Renzi Landas, 38 anyos, usa ka mag-uuma ug residente sa Inatilan, Kidapawan City. Sumala sa kapulisan, gidunggab kini sa upat ka suspect. Meron po tayong identified na 4 na suspects. Base na rin po to sa mga affidavits at mga testimony ng mga witnesses natin at base na rin po sa mga CCTV footages na nakuha sa nearby na mga establishment sa kung saan nangyari itong incident. Sa investigasyon sa otoridad, upat ka mga samadinunggaban ang naangkon sa biktima. Nasaransab nga magkailara ang biktima ug mga suspect. Meron po siyang 4 stab wounds na natala, 2 sa likod. Meron pong isa sa tagiliran sa may bandang left at saka meron po siyang mga defensive wounds sa kamay niya at sa bandang tuhod po. Pag-alaman ng investigators na magkakilala po itong may kakilala po itong suspect na to sa victim. Personal grudge ang ginalantaw sa pulisya nga motibo sa krimen. Apan padayon ang ilang investigasyon sa krimen. Ginhanay na ang kasong murder nga ipasaka batok sa mga suspect. Wala pa'y pahayag ang pamilya sa biktima. Samtang alauna 17 sa kadlawon sa samang adlaw, nakuhaan sa CCTV footage ang pagpanunggab sa kalalaki sa Barangay Poblacion sa Kidapawan City. Makita sa footage kining usa ka lalaki sa gawas nining usa ka establishmento kilid sa highway nga nagagamit sa iyang cellphone samtang nanigarilyo. Taod-taod, dunay 3 ka makalalakihang sakay sa motorsiklo ang mihunong sa iyang tungod. Mihunong sa motor ang usa ka lalaki nga nakasuot og itom nga hoodie dahil gidunggab ang biktima. Hinuon buhir ang biktima og nagpaayo sa ospital. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang insidente. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte gialmahan ang matud pa pagpamalit og pirma alang sa People's Initiative aron usabon ang ubang probisyon sa konstitusyon sa nasod. Samtang iha usab gibutyag nga subli siyang magpapili sa sunod eleksyon apan wala niya gibutyag unsa nga posisyon. Ani ang report ni Jandy Esteban. Gikadismaya ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang gikatahong pagpamalit og mga pirma alang sa People's Initiative aron amyendahan ang pipila ka probisyon sa konstitusyon sa nasod. Kini nga pahayag giluwat sa Vice Presidente sa pagigihinabi sa GMA Regional TV sa iyahang pagbisita sa Barangay Bagong Galliera sa Davao City. Sumala sa Vice Presidente, pagpahimulos matud pa kini sa kapit-os o kapobrehon sa katawhan ug kawalay respeto sa katungod sa katawhan nga makapili. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Dugang sa Vice Presidente, daghan pang mga isyu o problema ang kinahanglang sulbaron sa gobyerno ilabi na sa kapobrehon o kahapsay o kalinaw kumpara sa People's Initiative. Giauhag sab niya ang publiko nga ampingan ang konstitusyon. Samtang sa iyahang speech, gibutyag sab sa Vice Presidente nga mudagan siya sa sunod eleksyon. Apan wala nagisulti sa Vice Presidente kung unsang posisyon ang iyang daganan. Kalungog ko ako ang igsuon si Mayor Baste o ang ako ang maguwang si Congressman Mulong, nagsulti sila nga di sila mudagan. Basi, di sila mudagan sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay ngampanya ko sa inyo ha, kay mudagan ko sa sunod na eleksyon. Gihimugatan sab sa Vice Presidente ang pagtinabagay sa barangay ug sa mga ginsakupan niini panahon sa kalamidad. Kinahanglan sab kurong mulikay ang publiko sa mga scam o dili dayon magpalingla sa mga dunay daotang tinguha.
Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Lalaking rider sa Cagayan de Oro City ang patay samtang samdan ang live-in partner ni ining angkas dihang nahulog ang ilang motorsiklo sa pangpang samtang pauli sa ilang panimalay. Ani ang report? Ikot lang daw, ikot kay basit budas magwa. Sabi ng iro ba, diling biya sa nga mo ba? Kini ang eksklusibong video nga gihatag sa GMA Regional TV gikan sa residenteng si Ruel Ugabang atol sa nahitabong rescue operation sa nahitabong aksidente sa sitio Kabula, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, pasado alas 7 sa buntag. Sa video nga kuha ni Ruel Ugabang, makita ang pagtabang sa mga residente o mga personahe sa BFP o Oro Rescue 911 nga makuha ang biktimang babae nga nakahiagom og bali sa iyang tiil. Wala madugay, dali kining gikarga ngadto sa stretcher o gidala sa ospital. Wala mas laga pumuwi silang motor. Ang katong lalaki nabangag rin yung ulo. Ang babae napilo ang mga tiil. Ito nga. Ayos tabang, itabangan pa na mo kung pagawas yung pasakay sa tuwan ba ambulance. Patay sa aksidente ang rider nga si Joselito David, samtang ang kapuyo ni ini nga si Merly Gawingan ang nadala sa ospital. Milagrong naluwasab ang ilang binuhing iro kinsa sakay sab sa ilang motorsiklo ni atong higayuna. Sumala sa kapulisan nga posibleng kadlawon pa nahulog ang mga biktima sa pangpang ug uwahin na nga namatikdan sa mga residente sa lugar. Migawas sa ilang investigasyon nga gikan sa barangay Kamaman-an ang mga biktima ug papauli na unta sa NHA sa barangay Mambuaya. Naay posibilidad jud mga nakatulog ni sa kay gabi naman alas 3 naman, so normal man na sa katao siguro kanang mga oras lami na doon na ipiyong-piyong. Labi na kay gikan pa pud sa nakabiyahe og taas-taas. Ang anak ni Merly nga itago nato sa ngalang Jane, di pa makatuo sa nahitabo. Karga ni ini ang ilang iro nga nakalingkawa sa aksidente. Driver man na siya truck. Gikan sila sa Imelda. Tas giatod nila sa kamamanan nilang nilang truck. Dayon pauli na sa inyo. Nagmotor din sila. Kaya naman yung motor sa kamamanan, kaya naman dato yung amo. Pauli na sa NHA. Rekomendasyon karon sa traffic unit sa DPWH nga mabutangan og dugang barricade among dalan, labi pa nga pangpang ang kilid ni ini. Kini lagi usahay pod nga nagdali ta nga makauli atong ipugos bitaw. Dapat man dud unta kung bation ta katulgo na, mo relax na lang dud, matulog na lang. Ayha na kung makatulog na pila ka oras, ayha na mo balik og biyahe. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City, suwerteng naluwas human nga 3 ka beses maigo og bala. Dihang kalit siyang gipusil sa 2 ka suspect sa westbound terminal and vegetable landing. Kapulisan padayong ginapangita ang mga suspect. Ani ang report? Angol og nakahiagom og nagkadayang samad pinusilan sa iyang lawas ang 31 anyos nga biktimang si alias Kuya. Human nga kalit gipusil sa 2 ka mga lalaking suspitsado pasado alas 2:30 sa kadlawon adlong Domingo sa westbound terminal and vegetable landing, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Sigon sa kapulisan, samtang natulog ang biktima kilid sa Monggulayan og dapit sa usa ka mall, diyang giduol kini sa 2 ka suspect dayon gipusil sa makadaghang higayon. Gilayong misibat ang mga suspect human ang krimen, samtang nakaresponde sab gilayon ang otoridad o gidala sa ospital ang biktima kinsa swerteng naluwas. Ang atong City Director gilayon nagmando sa Police Station 7 mga operatiba magpahigayong at pursuit operation. So hantod karon gawlata og mga development ikan sa PEL sa paggugod kadtong giingon nga 2 ka lalaki nga nagutang sa mga biktima. Daghang anggulo ang ginalantaw karon sa kapulisan nga posibleng rason sa krimen ug usa na dinhi ang personal nga bangi. Base sa pagpamukaan sa investigator case nga katong maong biktima, usa ka to sa mga prime suspects no diya sa series of activities rampan na pagpangawat diya sa visiting landing kining kanunay nga biktima kining taga-Lagyo mag-deliver og mga tanon o mga lagutmon. Padayon ang hot pursuit operation nga ginahimo karon sa kapulisan ngadto sa mga suspect nga mihimo sa krimen. Busa nanawagan sab sila sa katawhan
labi na sa mga nakahibalo sa identifikasyon sa mga sospek nga makig-alayon kanila. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Nakatakdang sugdan ang pagbugna sa sanitary landfill sa Malapatan, Sarangani karong unang quarter sa 2024. Gilaraw sa LGU nga pinaagi sa maong landfill, makunhuran ang problema sa basura sa ilang lungsod. Human ang groundbreaking ceremony ni atong January 17, gikumpirma sa LGU Malapatan nga karong unang quarter sa 2024, sugda na ang pagbugna sa usa ka hektaryang sanitary landfill sa Barangay Patag sa lungsod. Anaa sa 10 million pesos ang kretibuk ang kantidad sa buong proyekto nga nagikan sa Provincial Local Development Fund sa Sarangani. Aprobado na sab matud pa ang Environmental Compliance Certificate ni ini. Gani gilaraw sa LGU nga kun ugaling operational na ang maong landfill, ila pang mapalambo ang solid waste management sa ilang lugar. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni puluntiho ni Laila Gifty Akita, usa ka Ghanaian author. Environmental cleanliness begins with each individual desire to be clean. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.